Dear Papa Van, Shireen na lang ang itawag mo sa akin. Not my real name. I'm sorry kung nag-decide akong huwag na lang ibigay ang totoo kong pangalan. Sensitive kasi ang ilang bahagi ng kwento ko. Kahit anong busy ko pa, Papa Van, basta tumunog na ang phone ko, lagi kong nagagawa ng paraan na iwan kung anumang ginagawa ko. Lalo na kapag tawag yon mula kay Alfred. Hindi ko siya pwedeng basta na lang baliwalain. Kung noon nagagawa kong ipagsawalang bahala ang mga tawag niya, nabago na yon nang magkaroon na ako ng utang na loob sa kanya. Ulila na ako sa mga magulang. Kaya sa puder na ako ng tiyahin ko na nirahan. Namamasukan sa Maynila ang mister niya. Kaya bukod kay Lola ay sila lang tatlong mag-iina ang kasama ko sa bahay nila. Malakas pa ang lola ko, Papa Van. Sa katunayan ay siya ang nagtataguyod sa mga pangangailangan ko. Nagtatay siya ng mga tagpi-tagping tela para maging basahan. 2 beses sa isang linggo siya gumagawa ng bulto-bultong basahan. Sigurado na kaagad ang benta niya lalo na't may inchik na tumatangkilik sa gawa niya. Wala naman kaming problema ni Lola sa gastusin. Nagsimula lang naging mahirap ang lahat nang magsara ang tindahan ng inchik na suki niya. Hindi nagtagal, Papa Van, ay kinuha si Lola bilang mananahi sa isang butik. Mga gown pangkasal ang specialty nila. Nung una ay medyo nagduda pa ako sa kakayahan ng lola ko. Nagkakaedad na kasi siya kaya nag-aalala ako. Pwede naman po akong huminto muna sa pag-aaral, Lola. Ako na muna maghahanap ng trabaho. Sa sinabi ko ay pasimple niyang hinila ang buhok ko. Aray ko la, reklamo ko. Walang hihinto. Kayang-kaya ko pa, Apo. Kung gusto mo, ipagtahi pa kita ng trahe de boda mo eh. Natatawang anya. Trahe de boda? La, ni wala pa nga akong boyfriend. Pambabara ko na inilingan lang niya. Ganun si Lola, Papa Van. Kapag sinisita niya ako o nagpapapansin siya, pasimple niyang hinihila ang anumang mahawakan niyang buhok ko. Bakit nga ba wala ka pang boyfriend? Usisa niya na ikanabigla ko. Ha? Hindi niyo ako pagbabawalan? Takang tanong ko. Bakit naman kita pagbabawalan? Apo, may tiwala ako sa'yo. Matanda ka na. Alam mo na ang tama sa mali. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lola. Pero kahit siguro payagan niya akong magkanobyo, Papa Van, ay wala pa talaga sa isip ko yun. Kung alam lang ni Lola ang ginagawa kong effort, hanggat maari ay iniiwasan kong makihalubilo sa kalalakihan. After class ay umuwi na ako agad sa bahay para tulungan siya sa pagtatahi ng mga beads sa tela ng puntas o yung tinatawag nating lace. Nilalagay yon sa iba't ibang bahagi ng trahe de boda para magmukhang glamurosa. Napakaswerte ng magsusot ng trahe de bodang ito, Apo. Dahil pinuno ko talaga ng pagmamahal to para sa kanya. At ako na ang pinakamasayang mananahi kapag nakita kong suot niya ito. Naiintindihan ko naman si Lola. Dahil yun nga naman ang unang trahe de boda na mag-isa niyang gagawin. Kwento pa niya, matagal na nitong pangarap makapagtahi ng trahe de boda. At dahil daw mabait ang amo niya, pinayagan siya nitong gawin ng ilang laces sa bahay. Sana makita ko rin yung kabuuan ng trahe de bodang gawa mo, La. Hiling ko. Saglit siyang napangiti saka
tumitig sa akin. Oo naman apo, makikita mo rin yun balang araw, anya. No boyfriend since birth ako, Papa Van. Di tulad ng dalawa kong kaibigan na sina Gian at Ivy. Sa aming tatlong magkakaibigan ay si Gian ang pinakamatinik sa lalaki. Maganda rin siya tulad ko. May sinasabi rin ang hubog ng pangangatawan. Hindi sa pagyayabang, pero mas maganda akong malayo sa kanya, Papa Van. Pero lamang na siya pag self-confidence na ang pag-uusapan. Pero hindi siya basta pumapatol sa kung sino-sino lang. Lahat ng nagiging jowa niya, Papa Van, ay pawang may kaya. Yun ang dahilan kung bakit bigay ang lahat ng luho niya. Hindi siya nahuhuli sa modelo ng cellphone. Branded din ang mga bags at shoes niya. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing anak siya ng labandera at sapatero. Magaling kasi si Gian magdala. Ganun pa man, mabait namang kaibigan si Gian. Lagi niya nga kaming nililibre sa tuwing tumatanggap siya ng allowance sa mga jowa niya. Kung gaano kawais si Gian sa lalaki, kabaliktaran naman kay Ivy. Stick to one lang si Ivy, Papa Van. Okay sanang pakinggan sa isang babae ang pagiging loyal niya. Pero kung alam niyo lang kung gaano siya nagpapakatanga sa boyfriend niya. Kahit kasi nahuli na nito sa akto yung lalaki na nangangaliwa, hindi pa rin siya napapagod na patawarin ito ng paulit-ulit. May mga pagkakataon ding naririnig namin ang pag-aaway nila. Yung magugulat na lang kami sa lutong ng pagmumura ng lalaki. Pero ang labis na pinagtataka namin, yung kahit ang dami na sana niyang dahilan para iwan yung lalaki, laging nauuwi pa rin sa balikan ang ending nila. Nasabi na ata namin ni Gian ang lahat ng klase ng pagpapayo sa kanya. Pero consistently martir pa rin ang kaibigan namin. At ang pinakamalala sa lahat ay nang malaman naming buntis na si Ivy. Pero tila walang plano yung lalaki na pakasalan siya. Ilang beses ba naming sasabihin sa'yo na hindi deserving yung lalaking napili mo? Hindi ka na nga nakinig, tapos nagpabuntis ka pa. Singhal sa kanya ni Gian. Uy Neng, deserve mo magawa ng rebulto sa pagiging dakilang martir mo. Segunda ko naman. Ang buong akala namin ni Gian ay tuluyan nang hihiwalayan ni Ivy yung boyfriend niya. Kaso laking gulat namin. Makalipas ang ilang araw nang maaktuhan naming magkasama pa rin sina Ivy at boyfriend niya. Girl, pigilan mo ako. Ia-unfriend ko na talaga tong babaeng to. Gigil na ani Gian. Sorry na, naawa lang kasi ako. Mukha namang sincere kaya pinatawad ko na. Kamot ulong paliwanag ni Ivy. Napabuntong hininga na lang kami pareho ni Gian noon. Kaya ikaw, Sherin ha, kapag nagka-boyfriend ka, huwag kang tutulad dito kay Ivy. Huwag kang mag-i-invest sa lalaking hindi ka naman kayang pakasalan. Ani Gian. Bakit ikaw? Kung sino-sinong lalaki rin naman nakakarelasyon mo ah. Hirit ni Ivy. Girl, magkaiba tayo. Maingat ako. Tsaka hindi ako nagpapabuntis sa kanila. Dahil alam ko sa sarili kong magiging komplikado lang ang lahat. Hindi na lang kami umimik pareho ni Ivy sa depensang yon ni Gian. Alam kasi namin pareho na may mga asawa ang nakakarelasyon ng kaibigan namin. In short, Papa Van, veterana sa pagiging side chick si Gian.
Sa totoo lang, wala talaga akong balak gumaya sa pagiging martir ng kaibigan kong si Ivy. Pero hindi ibig sabihin nun ay tutulad na ako kay Gian na nagpapagamit sa mga may asawang lalaki para lang magkapera. Hanggat maari, Papa Van, ay sa asawa ko lang ipagkakaloob ang pagkabirhen ko. Wala rin sa bokabularyo ko ang magpakamartir sa lalaking alanganin o yung mga lalaking walang kaplano-planong pakasalan ako tulad nung kay Ivy. At dahil nga sa ganong disposisyon ko sa buhay, nagawa kong dedmahin ang ilang mga lalaking minsan nang tumangkang pumorma sa akin. Tulad ng dalawang profesor ko at ni Arman na nakilala ko lang sa birthday party ng boyfriend ni Gian. At yung isa pa na nakilala ko rin sa birthday party pero sa bagong boyfriend ni Gian na si James. Mukha siyang may edad na pero hindi halata sa get up niya. Galante kasi ang bihis niya, mula ulo hanggang paa. Sa unang tingin ko pa lang kay James, nakilatis ko na kaagad na hindi siya basta-bastang tao. Tindig pa lang niya ay batid ko nang may sinasabi siya sa buhay. Pero tulad nga ng sinabi ko, wala sa bokabularyo ko ang gumaya sa kaibigan kong si Gian. Pero sinong mag-aakalang kakainin ko lang din pala ang mga salita ko, Papa Van. Nakipagrelasyon ako sa isang lalaking may asawa na. Pero hindi kay Arman, kundi sa lalaking nakilala ko lang sa isang butika. Siya si Alfred. Saktong bumibili ako noon ng gamot ni Lola. Magbabayad na sana ako nang mapansin kong wala pala ang wallet ko. Grabe yung hiya ko noon dahil marami pang nakapila sa likuran ko. Hindi biro ang halagang kinailangan kong bayaran. Kaya wala talaga sa isip kong may magmamagandang loob na saluhin ako mula sa kahihiyan. Pasimple niya akong inabutan ng 4,000. Bayaran mo na, miss. Eto. Sige na. Usal niya. Salamat ha. Babayaran ko rin. Pero okay lang ba kung hintayin mo na lang ako? Kukunin ko lang yung wallet ko sa bahay. Nahihiyang pakiusap ko. What if hatid na lang kita? Para hindi na rin biyahe sa'yo. Alok niya. Saglit akong natahimik bago niya ako napapayag. Sa daan pa lang, Papa Van, ay kusa ko na ang binigay kay Alfred ang number ko. Mukha naman siyang mabuting tao. Nasunod naman ang plano niyang maihatid ako sa highway malapit sa bahay namin. Pero hindi siya pumayag na bayaran ko yung gamot na binili niya. Wala na kasi ito nang balikan ko siya sa napagparkingan niya. Huwag ko na raw alalahanin yung nagastos niya. Umamin din siyang kaya raw ito nag-alok na ihatid ako ay para malaman daw niya kung saan ako nakatira. Kwento pa niya, nagkita na kami dati sa birthday party ng boyfriend ni Gian. Kaso, hindi raw niya ako nalapitan dahil halatang ilap ako. At doon na nga nagsimula ang ugnayan namin ni Alfred, Papa Van. Siya lang ang bukod tanging lalaking nireplyan ko dahil may utang na loob ako sa kanya. Pero hindi ko siya pinapayagang puntahan ako sa bahay dahil alam kong pagpipiyastahan lang siya ng marites sa amin. Ayokong ma-stress pa si Lola. Hanggang sa pumapayag na akong makipagkita kay Alfred. Kumakain kami sa labas at nanonood ng sine. Sa sine ko nakitaan ang pagiging mapusok si Alfred. Bigla niya kasi akong hinagkan noon. At nang magsimulang gumapang ang kamay niya sa pagitan ng mga hita ko ay pumalag na ako. Ano ba? Singhal ko. Ha?
Ayaw mo? Tanong niya na hindi ko agad nasagot. Shireen, gusto kita. Pumayag ka lang sa gusto ko at ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Anya pa na mas lalong kinainis ko. Sorry pero hindi ako katulad ng babaeng iniisip mo. Tugon ko saka ako nagmadaling umalis. Panay pa ang kulit niya sa akin sa text at tawag noon. Pero paulit-ulit ko lang din siyang di pinapansin. Please Shireen, kausapin mo ako. Kaya kong iparanas sa'yo yung buhay ng kaibigan mong si Gian. Hirit niya na dinedma ko na lang. Pero hindi ko akalaing mapipilitan lang din pala akong makipagrelasyon sa kanya, Papa Van. Hindi dahil sa gusto ko siya, kundi dahil kinailangan ko na naman ang tulong niya. Yun ay nang itinakbo namin sa ospital si Lola. Bigla na lang kasi siyang nahilo at natumba. Mabuti na lang at madali ko lang ding natawagan si Alfred. Na-confine si Lola at hindi naging biro ang naging gastusan niya sa ospital. Wala akong ibang maasahan kaya wala na akong naging choice kundi ang humingi ng tulong kay Alfred. Dahil sa utang na loob, Papa Van, ay naging kami nga. Sinubukan ko namang pag-aralang mahalin siya. Siguro nga nahihirapan lang akong gawin yon nung una dahil inakala kong tulad siya ng mga nakakarelasyon ni Gian. Na katawan lang ang habol sa aming mga babae. Pero sa paglipas ng mga araw, Papa Van, ay unti-unti ko ring na-appreciate si Alfred. Lalo na sa tuwing dinadamayan niya ako sa pag-aalala ko kay Lola. Natitiis niya ang ilang gabing puyat sa pagbabantay. Wala akong ibang nakaramay sa gastusin kundi siya. Nataon kasing nasisante sa trabaho yung tiyuhin ko sa Maynila. Nagkaroon pa kami ng hindi pagkakaintindihan ng tiyahin ko. Kaya napilitan akong umalis na lang sa bahay nila. Noong mga panahong tila iniwan ako ng lahat, si Alfred lang ang siyang sumalo sa akin. Huwag ka nang malungkot. Andito lang ako. Kukunan kita ng apartment na mauupahan. Ako nang bahala sa lahat. Pagpapagaan ni Alfred sa damdamin ko. Salamat ha. Paano na lang kung wala ka? Tugon ko. Wala yun. Hayaan mo sanang patunayan ko sa iyo na malinis ang intensyon ko. Natatawang paliwanag niya sa dulo. Kahit anong busy ko, Papa Van, basta tumunog na ang phone ko, lagi kong nagagawa ng paraan na iwan kung anumang ginagawa ko. Lalo na kapag tawag yun mula kay Alfred. Hindi ko siya pwedeng basta na lang baliwalain. Kung noon nagagawa kong ipagsawalang bahala ang paramdam niya, na bago na yon nang magkaroon na ako ng utang na loob sa kanya. Kaya lang, makalipas ang ilang linggong pagkakaospital ay tuluyan pa ring bumigay ang katawan ni Lola. Sobra akong nalungkot noon. Walang araw na hindi mugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Plano ko pa sanang suklian ang lahat ng sakripisyo niya sa akin. Ngunit paano ko pa magagawa yun gayong wala na siya, Papa Van? At ang pinaka nakakalungkot pa sa lahat ay yung pinaglalamayan namin si Lola sa mismong birthday ko. Sinong mag-aakalang makakatanggap pa pala ako ng regalo mula sa kanya? Nang makiramay sa amin ang amo at mga katrabaho niya, natigilan ako, Papa Van, nang iabot nila sa akin ang isang malaking kahon. Gawayan ng lola mo, iha. Natapos niyang gawin yan nung araw bago siya na ospital. Nabanggit niya sa amin na para sa'yo to. Ibibigay sana niya sa'yo ngayong birthday mo kaso hindi na natapos ng amo ni Lola ang sasabihin niya dahil humagulgol na ako, Papa Van. Hindi ko inaasahang
yung trahe de bodang pinagsisikapan niya palang gawin noon ay siya na palang ireregalo sa akin? Abay, kayang-kaya ko pa, Apo. Kung gusto mo, ipagtahi pa kita ng trahe de boda eh. Napakaswerte ng magsusuot ng trahe de bodang ito, Apo, dahil pinuno ko talaga ng pagmamahal ito para sa kanya. At ako na ang pinakamasayang mananahi kapag nakita kong suot niya ito. Yan ang mga litanya ni Lola Papa Van na tila bumalik sa pandinig ko. Tinotoo niyang ipagtahi ako ng trahe de boda ko. Hindi ko maiwasang maging emosyonal sa harap ng kabaong niya. Lola, salamat dito ha. Ang daya-daya mo naman po. Ginawan mo nga ako ng trahe de boda pero hindi ka naman makakadalo sa kasal ko. Hanggang sa huli pala, ako pa rin ang iniintindi mo. Hayaan mo po, ito ang gagamitin ko sa kasal ko. Pangako po yan, Lola. Mahal na mahal po kita, La. Hagulgol ko. Kaya lang mukhang malabo pang masuot ko yon, Papa Van, dahil komplikado pa ang lahat sa amin ni Alfred. Kahit papano kasi ay kasal pa rin siya sa asawa niya. Kaya hindi pa magiging posible ang pinapangarap kong kasal. Pero nanatili kaming matibay ni Alfred. Sa kabila ng mga panghuhusgang dinanas ko, makalipas ang ilang taon, Papa Van, ay naisakatuparan na rin ang pangarap naming kasal ni Alfred. Mixed emotions ako noon habang naglalakad patungo sa altar. Masaya ako dahil ikakasal na ako sa lalaking pinili kong mahalin. Tapos suot ko pa ang trahe de bodang gawa ni Lola para sa akin. Kaso, di ko maiwasang maiyak dahil sa lungkot. Dahil sa katotohanang hindi ko na siya makakasama sa pinakaimportanteng araw ng buhay ko. Pero nung mga sandaling inaanunsyo na kami bilang mag-asawa, Papa Van, bigla akong kinilabutan dahil naramdaman kong tila may humila sa ilang hibla ng buhok ko. Napangiti ako, kasunod ng pag-agos ng mga luha ko. Si Lola, Papa Van. Hindi ako pwedeng magkamali. Ramdam kong andun siya nung araw ng kasal namin ni Alfred. I love you, Lola. Salamat. At andito ka, usal ko. Sa naging takbo ng kwento ko, Papa Van, ay isa lang ang natutunan ko. At yun ay ang huwag magsalita ng patapos. Tandang-tanda ko pa kasi yung araw na sinasabi kong hindi ako gagaya sa mga kaibigan ko. Na hindi ako magpapagamit sa lalaki para lang makuha ang gusto ko. At hindi ako magpapakamartir sa lalaking walang planong pakasalan ako. Pero anong nangyari sa mga sinabi ko? Kinain ko rin ang mga salita ko. Nakipagrelasyon pa rin ako sa tulad ni Alfred. Kahit na siguro sabihin nating mahal ko na siya, hindi pa rin may kakaila yung katotohanang nagsimula sa gamitan ang relasyon namin. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana ay kapulutan ng aral ng mga subscribers mo itong kwento ko. Looking forward din po na makita ko kayo in person. Magchat-chat na lang po siguro ako sa page nyo. Muli, maraming salamat, Papa Van. Lubos na gumagalang, Shireen.